Umawit ng bagong ibig, papurihan Diyos ng pag-ibig, sa pag-ating gunitain, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, lahat ay pinanganyayan, makasalo sa pagdiriwang. Ibig niya ay walang hanggan, banal man o makasalanan. Umawit ng bagong ibig, papurihan Diyos ng pag-ibig, sa pag-ating gunitain, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Bernardo, abad at pantas ng simbahan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagdaragdag sa liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa naming sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung maipakita ko na sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na maingaon. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Umayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang iba. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan. Masasama't mabubuti, ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin.
at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, kapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon at paggunita sa kapisahan ni San Bernardo, isang abad at pantas ng simbahan. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang pakikipag-usap ng Poong Nazareno sa mga saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng isang talinghaga upang ipaliwanag muli at ipaalala sa kanya o sa kanila ang pagkilos na ginagawa ng Diyos sa kanila magpasa panahon nila. No? Ito ay mga karanasan at mga pangyayari sa kanyang o sa kanilang bayan na itinuturing ng mga Hudyo bilang mga bayan ng Israel ay ang piniling bayan ng Diyos. Pero bagamat sila ay piniling bayan, sila ay naging matigas ang ulo at patuloy na sinusuway ang kalooban ng Diyos. Pero ganun pa man, patuloy pa rin silang inaanyayahan ng Panginoon na magbalik loob upang muling makapiling doon sa kanyang kaharian. Pero gaya po ng pagiging matigas ng ulo nila, kaya't ang paghahari ng Diyos ay ipinaalala na para sa lahat. At tayo po, isa sa mga kumbaga naging recipient kung saan binuksan ang langit maging sa atin at magpasa hanggang ngayon, inaanyayahan tayo ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Pag sinabing kaharian, doon sa langit. Paano tayo makakapasok sa langit? Sa pamamagitan ng ating pakikinig at pagsunod sa mga sinasabi, pinapaalala, inuutos ng Poong Jesus Nazareno. Sa inyo pong, pag tinitingnan ko kayo ngayon, no, sa inyong mga, ano ba ang tawag dyan, mga hilatsa, no, ng mga pagmumukha. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Sige nga. Nasa mukha ba niyan, nasa isipan ba natin, na mababakas sa mukha natin, iniisip nyo bang pumasok sa langit? Sige nga, pakitingnan nga ulit yung katabi ninyo kung sa tingin nyo, lalo na sa mga magkakasama dito, sa magkakakilala dito, sa tingin nyo makakapasok yan sa langit. Hindi kasi tayo makakapasok sa langit kung hindi tayo aanyayahan. At sana maintindihan natin na maging ang pagparito mo sa simbahang ito, sa misang ito, ay isang paanyaya sa iyo ng Diyos. Inimbitahan tayo ng Diyos. Parang halimbawa, kami mga pare, hindi naman ako pwedeng basta pumasok dito at magmisa nang hindi ako pinahihintulutan o hindi ako iniimbitahan. Kasi pwede akong palayasin, pwede akong itaboy. Pero yung mas maganda na mas maunawaan natin, ang paanyaya sa atin ay hindi lang hanggang sa pagsisimba. Ang paanyaya sa atin ay hanggang doon sa langit. Kasi ang gusto ng Diyos, makabalik o makarating tayo sa langit. Kaya nga, yung sukdulan ng kanyang ginagawa,
na maging ang kanyang anak, ang kaisa-isa, ang bugtong at minamahal na anak ay ibinigay sa atin. Kaya narariyan ang imahin ng Poong Nazareno. Kasi sa pamamagitan niya, madadala tayo sa langit. Pero hindi automatic na nandiyan ng Poong Nazareno, tapos pasok ka na sa langit. Kasi gaya ng sabi ko, pag tinignan mo yung mga hilatsa ng pagmumukha ninyo, pagmumukha natin, ang laging makikita sa mukha natin, Lord, sana yumaman pa ako. Lord, sana humaba pa ang buhay ko. Kahit ubos na yung ngipin natin, kahit halos magkandakubaan na tayo, hindi na tayo makalakad, di na tayo makatayo, pero ang dinadasal pa rin natin, sana humaba pa ang buhay ko. Yung igit pa nga yung gustong ibigay sa atin hindi mahabang buhay, kundi buhay na walang hanggan. Kaya lang, ang problema, lagi nating dinidedma ang paanyayang ito sa atin. Kung tutuusin po, hindi ko alam kung naranasan ninyo na kapag iniimbitahan kayong magsimba, ang dami mong dahilan. Diba, nung mga panahon na medyo wala pa tayo dito, diba, pag sinabihan ka ng magulang mo, magsimba ka, o kaya iniimbitahan ka na magsimba, busy ka. Trabaho, barkada, gala, gawain ng bahay, ang dami nating dahilan. Pero pag tinanong mo, gusto mo bang pumasok sa langit? Pero tatanggihan naman yan na wag muna ngayon, Father. Mayroon tong hangganan. Ang imbitasyon ng Diyos ay may hangganan. Kaya yung pagpasok natin dito ay isang paraan din ng pagtanggap natin sa paanyaya ng Diyos. Pero hindi dito nagtatapos. Inanyayahan tayo, pero kailangan handa ka din. Pinaghahandaan mo rin ang pagparito. Kaya sa isang siguro mas praktikal at simpleng pag-unawa, kung gusto mong makapasok sa langit, pumasok ka muna ng simbahan. Kung gusto mong makarating sa langit, makarating ka muna sa misa. Kasi ito ay isang pagdiriwang, ito ay isang piging kung saan ang Poong Nazareno ang naghahandog, siya pa rin ang inihahandog para sa ating kaligtasan, para tayo makarating sa langit. Huwag lang nating asamin yung buhay dito sa mundong ito. Kasi kung buhay natin sa mundong ito, baka ilang baha pa ang mararanasan natin. Ilang trahedya pa ang pwede nating maranasan. Pero nawa, asamin natin na maging karapat-dapat tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos doon sa langit. Pakitingnan nga ulit yung katabi. Sa tingin niyo, makikita kayo sa langit? Kayang-kaya nating magtulungan at sa tulong ng Poong Nazareno na ginagawa din naman ang lahat para nang sa ganon tayo po ay maihanda at maging karapat-dapat sa piging na inihahanda ng Diyos sa langit. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos sa hapag ng buhay na walang hanggan sa langit. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama para sa ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Ang simbahan dito sa lupa, naway patuloy na umunlad at mahikayat ang maraming tao sa kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig.
ang mga mayayaman at mahihirap, naway huwag iwasan ang hamon at tawag ng kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Sa pagkakaroon ng dalisay at nagsisising puso, tayo naway matagpo ang karapat-dapat na makibahagi sa hapag na inihanda ng Diyos para sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway maibahagi natin ang habag at kabutihan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Ang mga namatay, naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Ang lahat ng ito'y iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kunin mo ang malay kong tinapay, magmula sa butin ng buhay. Iniaalay sa iyong hapag, ay papanalim at iyong basbasan. Tanggapin ang alay ng puso, tinapay at alak na sa iyo'y ninunog. Kalugdan mo mga munting handog, tanda ng pag-ibig at pag-asa sa iyong apag. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan ngayong ginugunita namin ng abad na si San Bernardo, na sa salita at gawa ay nagsikap pagkasunduin ang simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kaming makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawan, pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Bernardo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng paggunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masiding mangingibig sa iyong salitang nagkatawang tao at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Panalangin ng pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Basbasan din ninyo ang kanilang mga dala-dala mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazaret. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ka namin, aral mo ang aming kasan. Jesus Nazareno, Gas mo kami sa kasalanan, ang krus kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati namin.